Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Mayong buntag sa wikang Bisaya. Mayong adlaw sa amin pong pagbati. At ang inyo pong lingkod ay Bisaya po, taga Mindanao. Ano po? Ako po si Pastor J. Carr at ako po ay assistant to the pastor ng gawain po natin dito sa Batangas Christ Baptist Church. Under po sa pangunguna po ng aming pastor, Pastor Ephraim Camacho. At ako din po ay isa sa mga youth pastor and also children's pastor po ng gawain natin dito by the grace of God. At ganoon din po, ako din po ay nagtuturo din po sa amin pong Bible School dito po sa ating gawain. At si Vian po ay isa po sa mga naging estudyante ko. Siya po ang nag-invite sa akin para po magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos sa oras nito. Salamat sa buhay ni Vian. Tunay na isa po siyang pagpapala sa akin bilang lingkod ng Diyos. At hindi lang po sa akin, I believe, maging po sa ibang kapatiran po namin sa simbahan po. Now, sa oras na ito ay nais ko po na ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon. At meron lang po tayong kaunting oras, pero sana po ay samahan niyo po ako at atin pong pagbubulayan ang salita ng Diyos. At kung ano man po ang inyong mga pinagkaabalahan, maaari lamang po isang tabi muna natin and let's focus in the Lord. Focus muna tayo to His Word. Para po huwag tayong maabala. At ang ating kaaway po ay hindi po siya makagawa. At by the way, kung kayo po ay merong mga Bible sa inyong tahanan, maaari lamang pong ating buksan. Para po habang ako po ay nagtuturo, ay po ninyo pong sundan. Baka naman kasi sabihin ng ilan na, ay si pastor ay nagtuturo ng wala sa Biblia. Pero pinapangako ko po sa inyo na ang akin pong ituturo sa inyo ay nasa Biblia. So sa oras na ito, tayo po magsimula. Kung kayo po may mga Bible, again, buksan niyo po ang inyong Bible sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15, verse number 10. Okay? 1 Corinthians chapter 15, verse number 10. Unang Korinto, kabanata 15, talata 10. Okay? 1 Corinthians chapter 15, verse number 10. Ang sumulat po niyan, si Apostle Paul. A great apostle. Okay? A great apostle na kung saan ay napakadami po niyang almost 3/4 of the Bible, okay, ay siya po ang nagsulat. Yung sa New Testament. Okay? Anyway, basahin natin 1 Corinthians chapter 15, verse number 10. Sabi niya, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Yet not I, but the grace of God which was with me." So, ang atin pong pag-uusapan sa araw na ito ay isang salita lamang. Pero ang salitang ito ay napakalaki ng kapakinabangan. Na masabi ko po, without this word, all the words in the Bible will become nonsense. Maaring lahat ng salita sa Biblia ay wala ng halaga kung wala ang salitang ito. So bago po natin yung talakayin, tayo muna po yung manalangin. Tayo gumikit at tayo muko, tayo mag-pray. Pagpalang Diyos, kami po sa araw na ito ay nagpapasalamat po. Una, Panginoon, sa inyo pong biyaya. Salamat po, God, na napakabuti mo, Diyos. Tunay po na walang panahon na hindi ka mabuti, Panginoon. All time, every time, you are good because you are God. Salamat po, Diyos, dahil sa oras na ito, meron kami pagkakataon na kung saan kami po ay makapagbulay, makapag-aral ng iyong mga salita. Akin pong dinadalangin na ikaw po ang siyang magbuhos sa amin ng makalangit na karunungan. Buksan niyo po ang puso't isipan ng mga makikinig sa oras na ito. Nawa, Diyos, kayo po ang siyang maging tagapagturo. Gamitin niyo po ako na maging kasangkapan. Huwag po nawang mahayag ako, Panginoon, kundi ikaw at ikaw lamang ang madakila sa aming kalagitnaan. Lord, once again, thank you so much. Salamat po ng marami, napakabuti mo. At ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, so ang atin pong pag-uusapan ay yung salitang grace. Okay, biyaya. Grace. Sabihin nyo nga po, grace.
Okay. So, ang salitang grace po, mga minamahal, sa Biblia, ay napakalaki po ng impact sa buhay ng mga Kristiyano noon at kahit hanggang ngayon at maging sa buhay ko po. Bilang ako lingkod ng Diyos, kung wala ang salitang ito, hindi po ako magiging ganito. But it's all because of His grace. Parang si Apostle Paul, nung sinabi niya po ang talatang ito, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Now, alam niyo po ba ang salitang grace? Yan po ay unmerited favor. Unmerited favor. Yun pag sinabi nating unmerited, hindi mo siya pinaghirapan, pero nakamtan mo. Or hindi mo siya binayaran, hindi mo siya pinagsikapan, pero nakamtan mo. Nakamtan natin. I'll give you an example. God's love, no one deserve it. Diba? Walang sino man ang nakaka-deserve sa pag-ibig ng Diyos. And yet, the Bible says, for God so loved the world. Lahat tayo, lahat ng tao sa mundo, inibig at minahal ng Diyos. Kaya kung walang nagmamahal sa'yo, okay lang yan. May Diyos na masigit na nagmamahal sa'yo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. God so loved the world, and that is grace. We don't deserve His love, and yet He loves us. Nasabi nga po ng Bible ay Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa Tagalog po na ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. And that is love. Love is willing to sacrifice even if it cost life. At yun po ang Diyos natin, ang Panginoon sa Kristo, kahit buhay niya, binigay niya po sa atin. It is because we love Him, but it is because He loves us. The Bible says, 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Una tayong nakaranas ng pagmamahal ng Diyos bago natin siya mahalin. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng tunay na pagmamahal, you will never find it in any person in this world apart from the Lord. Hindi mo siya kayang masumpungan sa sinumang tao, maliban na lamang kay Kristo. Kaya kung naghanap ka ng forever, mga minamahal, ay sa palagay ko po, wag dapat sa tao, dapat sa Panginoong Jesucristo. In fact, He promised, sabi niya, John 6:47, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. So, yun po yung sinabi. Akin na po i-confirm, John 6:47, para po hindi po tayo magkamali. Akin lang po tingnan ng Biblia, John 6:47. Yun. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. So, anong ibig sabihin nun? Kailangan nating sumampalataya. He is willing to give us eternal life, but then we need to have faith. Pero alam niyo po ba kung saan nagmula ang pananampalataya? Galing din po sa Panginoon. Saan po yung nabasa? Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Alam niyo po ba na ang pananampalataya ay kaloob din ng Diyos? Regalo, biyaya din po yan na may tuturing. Ephesians chapter 2, verse 8 and verse 9. For by grace are ye saved, through faith. It is not of yourself. It is the gift of God, sabi ng Bible. Kaya po maliwanag sa Bible, mga minamahal, that grace is unmerited favor. Walang anumang pwedeng ipagbayad sa biyaya ng Diyos. Walang anumang pwedeng ipanukat sa biyaya ng Diyos. Kaya po sabi ni Apostle Paul, His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Tunay po na ang biyaya
sa buhay ni Apostol Pablo ay hindi po naging walang kabuluhan. Yun po ay gumawa sa kanyang buhay. He labored more. Yun po ay nahayag sa kanyang buhay na kung saan sabi niya, it is not me anymore. It is the grace of God. Alam niyo po mga minamahal, we need the grace of God. Kung wala ang habag ng Diyos, imagine niyo po ito. Kung ang Diyos po ay hindi po mapagbiyaya. Say for example, every time na tayo nagkakasala, hatulan tayo ng Diyos. Say for example, yung ating mata. Pag yan ay nagkasala, tapos sabihin ng Diyos, bubulagin kita. Meron kaya sa atin ngayon na nakakakita pa? Every time na tayo po ay nanonood ng mga masamang panoorin, tapos hatulan ng Diyos, siguro, lahat tayo bulag na. Imagine niyo po kung halimbawa itong ating tainga, hatulan ng Diyos. Every time tayo nakikinig ng mga hindi magandang pakinggan, bilang Kristiyano, ay hatulan ng Diyos yan, sigurado wala na tayong tainga ngayon. Imagine niyo po kung halimbawa itong ating kamay, hatulan ng Diyos yan, ay sa palagay ko po, wala na tayong kamay ngayon. Paano kung halimbawa yung ating mga paa hatulan ng Diyos, ay tayo pa naman kung saan-saan tayo nagpupunta. Minsan mga lugar na hindi nakalooban ng Diyos. Paano kung hinatulan ng Diyos yan? Wala na tayong paa. Now imagine niyo ito, paano kung hahatulan ng Diyos ang ating pag-iisip? Ay ang sama ng pag-iisip natin, di ba po? Wala na tayong pag-iisip ngayon. Baliw na tayo lahat. Paano kung hatulan ng Diyos ang puso natin? Ang puso pa naman natin ay mandaraya. Sabi ng Bible, Jeremiah 79. Paano pag ang pusong ito ay alisin ng Diyos? Nako po. Madami pa naman po sa panahon natin yun, mga marurupok. Sabi nila marupok. It really hurts. Anyway, pag hinatulan po ng Diyos ang puso natin, palagi ko mga minamahal, wala tayong magagawa. Pero alam niyo po, sa kabila ng lahat ng ating mga pagkukulang, karumihan, kasalanan, kalabisan, nanatili ang pagmamahal ng Diyos. Ganon katindi ang pag-ibig niya sa atin, ganon kamapagbiyaya ang Diyos. He loves us even in our worst. Kaya po, sabi ng Apostle Paul, alam niyo po, sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Wow! Sabi ng Apostle Paul, yung anak ng Diyos na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang buhay sa akin. Yun yung Diyos na pinaglilingkuran ng Apostle Paul, na kung saan sabi niya, yung Diyos na yun ang nagbigay ng biyaya sa kanya, kung bakit siya nakakapaglingkod. Alam niyo po ba, na talagang ang Diyos ay puspos ng pag-ibig. 1 John 4:8, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. At nais ko pong sabihin sa iyo, minamahal, kapatid, kaibigan, kung ikaw ngayon ay naghahanap ng tunay na pag-ibig, nais ko pong sabihin, sa Panginoon mo lang yan pwedeng makita. Sa Panginoon mo lang yan pwedeng makamtan. At sa Panginoon mo lang yan pwedeng maranasan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. At alam niyo po, yung pag-ibig na yan, hindi natin deserve. And yet, because He is a gracious God, He gave it to us. Free. Walang bayad ang pagmamahal ng Panginoon. Kilala niyo po si Jeremiah sa Bible, Jeremiah the prophet. He is known to be the weeping prophet. Alam niyo po kung bakit. Siya po'y laging umiiyak. Wala po siyang asawa na magmamahal sa kanya. Wala po siyang mga kaibigan na magmamahal sa kanya. Wala po siyang kamag-anak. Single po siya. Wala pong mga taong nagmamalasakit sa kanya. Pero alam niyo po, kinausap siya ng Diyos isang araw. Sabi ng Panginoon sa kanya, kay Jeremiah, sa Jeremiah 31 verse 3, mabasa po ninyo. Sabi ng Diyos sa kanya, Jeremiah, I love you with an everlasting love. Wow! And because of that, na-encourage si Jeremiah, mga kapatid. Though wala nakikinig sa kanya, he's still preaching the word of God. He preached God, na kung saan pinakilala niya kung sino ang Diyos in His time. At alam niyo po,
even in our time, pwede natin ipakilala ang Diyos. In this kind of world na meron tayo ng mga tao hindi karapat-dapat ibigin, ay minahal ng Diyos. Ikaw at ako, hindi karapat-dapat, pero minahal tayo ng Diyos. At alam niyo po, that is grace. Kung ikaw ngayon, kaibigan, hindi mo pa naranasan ang pag-ibig na yan, buksan mo ang puso mo, huwag kang magmatigas, wag na tayong magpabukas pa, wag na tayong magmamayana. Ngayon, this is the time para buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Kumakatok siya eh. Sabi ng Book of Revelation, God is at the door. Kumakatok po ang Panginoon sa puso natin. At kung sino man ang magbukas, siya ipapasok at magiging kasama natin. Pagbuksan mo nawa ang Panginoon sa oras na ito, sana po itanggapin mo siya. Sana po maranasan mo ang biyaya niya. Alam niyo po ba na ang daming pangako ng Diyos at lahat ng pangakong yan ay nakapaloob sa grace. Dahil po lahat ng pinangako niya ay hindi po niya pinabayaran. Lahat ng pinangako ng Panginoon ay hindi po dapat natin paghirapan para ating maranasan. Binalot po niya ng kanyang biyaya at ibinigay sa atin yung mga promises na yan. At alam niyo po ba, Jesus Christ is the very gift of God sa ating lahat. He is the very grace of God sa ating lahat. Kaya nga po sabi ng Bible, Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tanggapin mo nawa ang Panginoong Jesus. Sana po ay maghari siya sa buhay mo ngayong Pasko. Sana po ay maranasan mo ang dakilang regalo na ipinagkaloob niya, na ipagkakaloob niya sa iyo kung ikay mananampalataya sa kanya ng buong puso. Kapatid, kaibigan, minamahal, tandaan mo ito. Ang tao, pag nangako, napapako. Pero sa Jesus, napako para tuparin ang kanyang pangako. He promised eternal life sa sino mang sumampalataya at tatanggap sa kanya. And that is grace. Hindi mo kailangan paghirapan, kailangan mo lang panampalatayanan ang ating Panginoong Jesus. Sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang dugong na buhos, tanggapin mo, yan ay para sa iyo. Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at kasalanan ng lahat ng tao. Napakamapagбiyaya ang Diyos. His grace. Kaya po sana po, maranasan mo ang biyaya ng Panginoon katulad ng sinasabi ni Apostle Paul, I am what I am because of the grace of God. So mga minamahal, yun lang po ang akin pong naisibahagi sa inyo. Nawa po ay mamagnify ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. At nawa po ay mahayag ang Diyos sa buhay natin, yung kanyang biyaya ay mag-manifest sa buhay natin. Thank you so much once again. Sana po ipagpalain kayo ng Panginoon. And God bless. Merry Christmas. And once again, a blessed Happy New Year. Thank you so much. Pagpalang umaga. Bye-bye po.